this lecture, di-discuss natin yung analysis of tension members. So last time kung naalala nyo, dun sa LRFD topic natin, dun sa LRFD, meron tayong na-mention na paggamit natin ng LRFD, ang ginagamit nating design method, meron tayong summation of gamma Q I equals resistance factor times Rn. No? Ito yung sa load part, wherein yung ginagamit natin dito, meron tayong load factor, tsaka ito yung loads. No? So, ito yung LRFD na part sa pag-compute ng load. Yung mga load combinations natin, 1.4D, tapos meron tayong 1.2D, etc. etc. No? Ito naman yung sa strength bali nung structural member natin na steel. So, dito meron tayong resistance factor, and then meron tayong yung nominal strength. So, since yung tension natin is an axial force, which is usually denoted with P, ang concern natin dito ngayon sa analysis of tension members for this lecture is actually dito tayo sa strength, no? Dito tayo sa strength na part, sa nominal strength na part. Tapos, ang symbol na gagamitin natin for tension ngayon para sa strength ay Pn. Okay? So, ito na ngayon yung concern natin dito. Ito yung gusto nating malaman kung ano yung strength bale ng ating structural member, no? Which in this case is a tension member na steel. Okay? So, meron tayong dalawang criteria para malaman yung ano ba yung strength talaga ng isang structural na member. So, first, based on the gross area AG. Okay? So, ang equation natin dito, ganito pa rin, no? We have Pn, meron tayong resistance factor, tapos Fy AG. Okay? So, ito yung equation natin pag ang ginagamit natin ay gross area. Okay? And then, yung resistance factor natin dito is equal to 0.90. Okay? And then, Fy is the yield strength, and then we have the Ag is the gross cross-sectional area. So, alam na natin yung gross area, no? Na-discuss na natin yan sa previous na lecture natin. Okay? Meron din tayong based on effective net area. Okay? So, na-differentiate na rin natin to last na lecture natin sa net area at saka yung effective net area. Okay? So, yung effective net area again is pag hindi uniform bali yung experience ng isang cross-section. So, may mga cross-section na, kunwari, yung example natin dito, again, di-discuss na natin ulit. So, for example, meron tayong ganitong cross-section, L for example, no? Tapos, ang bolt natin is andito lang. So, ibig sabihin, mas malaki yung na-experience na stress dito kasi, or mas prone to failure yung area na to kasi sa area na to, no? Kasi ito walang butas, ito merong butas. So, effective area na i-consider is mas mako-consider yung area na to as effective net area, no? Okay, so yun yung kaibahan. Pero na-discuss na rin natin yan previously. Ngayon lang ma-apply natin sa isang sample problem, okay? So, based on effective area, ang PN natin or yung nominal strength ng structural steel member natin is meron resistance factor ulit, tapos Fu na yung gagamitin natin dito na. Tapos A, E. Okay? So, yung Fu natin is yung minimum ultimate strength. Ito, minimum yield strength, no? Yung Fy. And then, yun, minimum kasi yung value kasi ng yield strength natin saka ultimate strength may range, no? Sa bawat klase ng steel. Bawat grade ng steel, no? So, merong, range. So, yung minimum yung ginagamit natin dito. Fy tsaka Fu, okay? And then, yung resistance factor natin for dito sa effective net area is equal to 0.75. Okay? So, ito lang yung mga dapat nating tandaan, no? Dapat ang kukunin natin dito ay yung mas maliit. Kasi, pag kukunin natin yung mas malaki, for example, di nag-fail na dito yung maliit. For example lang dito. And then, yun, dapat ang kukunin natin dito is yung minimum. Okay? So, i-apply natin to agad sa isang sample problem. So, we have here a sample problem. Determine the tensile strength of a W10 by 49 in A36 steel if the two flanges and the web are all welded to the supporting member. So, ibig sabihin, welded. Ito, no? Naka-weld. So, walang bolt yan, walang butas. Ne? And then, both flanges. So, lahat niyan, tsaka yung web, lahat niyan naka-weld dun sa support natin. No?
So, kung i-drawing natin yung member natin, for example, ito yung isang beam, for example lang ha. And then, meron tayong dito, try lang natin i-drawing kung kaya ng powers natin. And then, yan, meron dyan. And then, ito yung web, bali ng isang member natin. Tapos, ito yung, oops, parang hindi center yung ano yan. So, hindi naman siya dapat center talaga kasi. And then, you have this one. Pangalawang web. Try lang. And then, dito, so, dapat, meron tayong pangalawang beam dito eh, no? So, ito bali yung sa gitna. And then, extend pa natin konti. Iyan, tapos ibahin natin yung kulay. So, ito bali yung ano, no? Kunwari, ito yung mali yata eh, no? Paano ba ito i-drawing? Parang ganun, tapos meron tayong ganyan, tapos meron tayong ganyan. Ito bali yung isa sa beam natin. Tapos yan. Gets nyo ba yung ano natin? Parang mali-mali yung drawing natin ha. Ganun pala dapat, no? So, i-erase natin to. Erase natin yung dito. Okay? So, erase. Then yun. Parang ganito. Okay. So, ito bali yung isang member natin, member 1, tapos ito naman yung member 2. So, ibig sabihin, yung flange dito, tsaka yung web, naka-weld yan. So, yung weld natin, didrawing lang natin yung weld na part. So, ito naka-weld yan. Yan, no? So, naka-welding lahat yan. So, walang bolt na, so, nasa ilalim din, naka-weld, tsaka ito. So, lahat ng area, or lahat ng cross-section na ano ba tawag dito? Na dumikit sa kabilang support, o kabilang member, naka-weld yan lahat. So, ibig sabihin, gross cross-sectional area lang yung mako-compute natin dito. Kasi wala namang butas, tapos naka-weld lahat. So, yung effective area dito, tsaka gross area, equal lang. No? So, we have AG is equal to AE. No? So, kasi lahat naka-weld din. No? So, yan para sa areas natin. Dito naman sa W10 natin, meron tayong mga ano niya, no? Meron tayong mga tables na nagbibigay ng mga cross-sectional or dimension na data. No? So, dito sa meron tayong nakita dito sa engineering toolbox. Marami actually dito na mga designation, tapos pwede kang makapili ng metric units or imperial. No? Since yung natin is A36, so pwede na rin na i-express natin in terms of English units, okay? So W, hanapin natin yung W. So by the way, ito yung mga content ng table na to. Meron depth, may width, web thickness, flange thickness, tapos meron ng sectional na area, okay? Tapos weight, okay? So, hanapin natin dito yung W10 by 49, yung binigay na problem natin. So, that's W10 by 49. Yung cross-sectional area niya dito is 14.4 or 14.4. Tama ba yan? That's cross-sectional area. Sectional area. So, yung cross-sectional area natin, we have AG equals AE equals 14.4 inches square. Okay? So, solve na tayo sa area natin. And then, for A36, ang A36 steel natin, meron tayong Fy niyan, which is equivalent to 36 KSI. Kasi nga, kaya siya tinawag na A36 steel. And then, we have Fu, which is yung minimum niya is 58 KSI. So, makikita natin to sa ASTM na, standard na. Yung mga values na to, nasa ASTM A36, which is the specification for carbon structural steel. Okay? So, yan yun. No? Fy equals 36 and Fu equals 58 KSI. Yan yung mga minimum values natin. Okay? So, isosolve natin. Meron tayong dalawang criteria na sinabi kanina. We have for gross area. So, for gross area, AG equals 14.4 inches square. We have Pn is equivalent to Fy
AG. So we have 0.9 times Fy na 36 kips per inches squared times AG na 14.4 inches squared. Okay, so we have Pn equals, dito tayo sa calculator natin, 0.9 times 36 times 14.4. That's 46.57. Makakancel yung inches squared. Ang matitira natin dito is kips na lang. So that's 46.56 or 467 kips. So, yan yung PN natin based sa gross area. Based naman sa effective net area, we have AE is equal to 14.4 inches squared. So, that's PN equals resistance factor FU AE, which is equivalent to 0.75 times 58 times, unit pala, no? Unit is kips per inch squared times 14.4 inches squared. And then we have Pn is equivalent to, you have 0.75 times 58 times 14.4, that's 626.4 kips, or roughly that's 626 kips. Okay? So again, nakukunin natin dito yung minimum. Okay? So yung final answer natin dito, yung nominal strength ng structural member natin is yung 467. Bakit? Kasi pag ito yung pipiliin natin, ibig sabihin, nag-fail na siya dito sa gross area na in terms of yung isa sa condition natin. Okay? So at least kung ito yung pipiliin natin, safe siya sa dalawa. No? Kasi yun sa in terms of effective area na fracture, mas malaki pa yung strength niya. So ito yung mas critical na strength value na 467 kips. So ganun na yung pag-check ng nominal strength ng isang tension steel member. So gross area and effective net area in terms of fracture. So ang gross is in terms of yield strength, and then the gross is in terms of ultimate strength. So I think yun na yun para sa video na to, and yun. Thank you ulit for watching, and see you ulit sa next na sample problem natin for this topic.